Good morning guys! Happy Monday! Yan. January 6, papasok ako guys. And magbablog lang ako saglit dito. Tingnan nyo naman kung gaano ka-foggy ang aming weather. Kanina sobrang hindi makita. Pero ayan o. Maja-justify ba sa video? Ayan o. Ang ganda ng sunrise kanina, hindi ko lang na-picturean. Pero nag-foggy na naman kami o. Wala akong jacket guys. Tiis sa lamig, pero kaya pa naman. Saglit lang naman ako dito. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Para hindi na makita yung halos yung building kanina. Pati yung Skytrain. Ayan o. Ikot ko Yan. And gamit ko tong microphone na meron siyang wind keme. Ayan. Kasi medyo mahangin, diba? Kaya tignan natin kung clear ang aking audio habang nagbablog. Until 5:15 ako today guys. So ayan, iwan ko si Harold, si Mama at si Hailey dito sa bahay. Ayan o, ganyan ang traffic sa amin ngayon umaga. Alam ko 8:15 na eh. Ayan na guys, tingnan nyo. Lahat yan papasok sa work. Yan. Yan ang mga sasakyan. Ayan yung mga building na ginagawa. Ayun o, nakatayo na din pala yun guys. Ganyan o. Parang dati wala pa yan. Tapos ito natatapos na itong dalawang parang tower building. Actually tatlo yan eh. Meron pang isa dun sa likod. Hindi siya mataas. Ayan. Diba? Pasok na naman tayo. Sige guys. Umiyak si Hailey eh. Update mamaya. One eternity later. Hello guys. Ayan. Time check. Ano na? 6:33 PM. Andito na ako sa bahay. Ayan si Hailey. Sobrang foggy pa din sa labas. May video nga ako, naglalakad ako from Skytrain. Tapos patawid ako dito sa may amin. Baka sa TikTok ko lang siya i-upload. Short lang naman yung mga 1 minute. Parang pinakita ko lang doon kung gaano ka-foggy nga. Para kang nasa zombie world. Alam mo yun? And okay naman yung weather sa labas, hindi ganun kalamig. Late na din ako nakalabas ng work eh. Sobrang busy kami guys. Grabe talaga pag Monday. Ewan ko ba yung mga tao. Parang isang araw lang nagsara ang bangko. Talagang nagsusuguran sila sa bangko kapag ganyang Lunes. Yung mga after work hours na nila, nag-start na mga 2:00 hanggang 5. Wala nang palya. Halos hindi ka na makainom ng tubig, halos hindi ka na makapag-washroom. So, ayan, na-survive naman namin. Another day na naman bukas. Kaya, ayan. And, maikwento ko lang, guys. Noong pagpasok ko sa work kanina, napansin ko yung glass namin doon sa may gilid ng front door is may crack. Tapos yung mga, malilit na glasses nasa lapag na, sa kalsada. So, sabi ng mga coworkers ko, may nag-try daw mag-break-in. Siguro nung Sunday yun. Syempre, walang bangko eh. Insert ko na lang yung clip ng short video sa kayong picture para makita nyo. Pero alam ko, itinawag na siya nung isa kong, ay, nagbukas yung ilaw oh. Pinatay ko nga, biglang nagbukas. Tinulak ni Hailey. Tinulak ni Hailey yung playpen, kaya nag-open ulit. Ginanon ko lang yung saksak nun eh. Nag-flicker kasi oh. So, ayan nga. Yun ang update ko sa inyo guys. And then, nakakatawa pa, kasi kaninang bandang mga 4 PM, saka ko lang napansin na iisang hikaw lang yung suot ko, guys. Ayan, yan pa naman yung bigay ni ate. So, talagang tinignan ko dun sa workplace ko, as in dun sa lapag, dun sa cabinet ko, kung nahulog somewhere or what. So, para akong maiyak-iyak na parang hindi ako makapag-concentrate na dun sa mga ginagawa ko. Dahil sabi ko, ang mahal pa naman ito, tapos bigay ni ate, mawawala lang ng ganon-ganon. So, after namin mag-close, tinawagan ko agad si Mama. Sabi ko, i-check na nga dito sa bahay kung nandito yung isang pares. And good thing, nandito sa bahay. So, kakamadali ko kaninang umaga, isa lang yung nasuot ko, guys. Nakakatawa, diba? Tapos, nag-message siya kay Harold. Kanina ko lang din na-check yung phone ko. Pinicturean din niya yung necklace ko na Pandora. Andun sa washroom, nahulog daw sa lapag.
naalala ko, tinanggal ko siya nung nag-shower ako kaninang umaga. Tapos siguro nahagip lang ng towel, nahulog sa lapag. Kaya ayun, kakamadali guys. So andyan naman. Ayun lang naman. Ano pang mga pwede nating i-update? Ayun, nakita ko na rin yung, or napanood ko din, yung update ni Kuya Turns. Sa kanya ko unang nalaman kasi nung umaga, yung vlog niya yung unang pop up dun sa aking YouTube. So, pinanood ko habang nasa washroom ako na close pa rin guys ang sponsorship ng parents and grandparents for 2025. So, nakakalungkot na balita and para paano ko bang i-explain? Parang nakaka-frustrate lang din, 'di ba? Kasi until now, may backlog pa rin sila from previous years. Ang ginagawa nilang, ang inaasikaso ng IRCC ngayon is yung from 2020 pa na application ng mga parents and grandparents dito sa Canada. Yung sponsorship para maging PR. So, ngayon, in-announce nila na i-close nga nila dahil ang daming backlog. 'Di ba? So, hindi tayo makakapag-apply ng sponsorship sa parents or grandparents natin na makapunta sila dito sa Canada. Maghihintay pa tayo hanggang matapos pa nila siguro yung 2021, 2022, 2023. Hindi ko sure kung anong year nila in-stop yun eh. Basta nasa 2020 pa lang sila guys. So, ayan. Konting tiis-tiis pa. And, pagkabukas ko ng Instagram ko, nung nasa Skytrain ako, ang nakita ko kagad na balita guys, is yung pagre-resign ni Prime Minister Justin Trudeau. So, nung nag-open na rin ako ng YouTube dito sa bahay, nakita ko na yung mga CTV news about sa pagre-resign ni Justin Trudeau. So, sa election ng February, first time ko boboto. So, tignan natin guys kung sino ba yung candidate for Prime Minister. Hindi ako masyadong aware dito sa mga politics ng Canada, sa Prime Minister, kung paano na yan pag nag-resign na, di ba? Kung sino ipapalit or maghihintay sila hanggang magkaroon ng election for February. So, ayun. Parang napansin ko lang doon sa mukha ni Prime Minister Justin Trudeau. Parang ang lungkot-lungkot na parang maiiyak siya. So, nakakasad din yun kasi parang over dinner daw niya sinabi sa mga anak niya na magre-resign siya. Tapos ngayong umaga nga ng Monday, sinabi na niya sa mga Canadians na magre-resign siya. So, ayun lang naman guys. And andito lang naman kami sa bahay. Dahil gutom na gutom ako, magdi-dinner na ako guys. Si Hailey, ayan. Ay, nako. Sinusubo itong tali ng kanyang ano. Tuwan-tuwa naman siya. Tuwan-tuwa naman siya. Say hi to the guys. Hailey, say hi. Say hi. Ang gulo-gulo, oh. Tingnan nyo, ang gulo-gulo ng play area. Yan, ang may kasalanan, oh. Ayun, ginulo din ngayon, guys. Yung mga flashcards niya. Yan, para tahimik siya. Sus! Excited din, di ko lang na video guys Pag naririnig niya yung pintuan, pag parating ako, tumitili-tili na yan, tapos pupunta na siya doon sa may pinto, sasalubungin na ako. Hindi ko lang na video kanina Tuwan-tuwa ako Pero pag tulog siya, wala, hindi niya maramdaman yan. Pag minsan tinatawagan kami ni mama, pag nasa labas kami, sabihin niya, tulog si Hailey, daan-daan kayo sa pinto. Ay, pag daan-daan, hindi niya mararamdaman. Pero ngayon, alam kong gising siya. Yung normal lang na pagbukas ng pinto yung ginawa ko. Tili siya ng tili. Ano ba yan, anak? No. Dirty yan, dirty yan. Ay, grabe naman. Wag na yan. Yung karton, tingnan mo, inangat-ngat. No, that's dirty. Dirty na yan. You want food? You want food? Uy, tingnan mo, kinuha pa. Ikaw talaga. Baka ituloy ko tomorrow to guys, tong vlog. Hindi ko muna i-end. Ay, tingnan nyo naman ginagawa, Ano ba yan? Gymnastic ka? Magji-gymnast girl ka? Gusto mo enroll ka ni mami? Gymnastics? Tingnan nyo naman. Ay, Diyos ko Lord. Aba, papakitang gilas pa. Aba. Ikaw talaga tuwad-tuwad. Wala ka ng kasunod.
Ikaw lang, Hailey, sapat na. Sapat na sa kakulitan. Ay, meron pa pala, guys. Meron pa pala akong update. Naka-message ko pala kanina pala si Kuya Kerwin. So, nagpa-schedule ulit ako ng massage ko sa Aberdeen. So, sabi ko kung meron pang slot ng Sunday, January 12. So, ayun. Binigyan niya ako ng 11:30 AM. Samahan ako ni Harold. Magpa-massage. Kasi ang sakit talaga ng shoulders ko. Parang feeling ko ito, nilagyan ko nga ito ng salompas no isang gabi eh. Para siyang namamagana naman. Itong part lang naman. Ito hindi eh. Eh, di ba parang binigyan na ako ni Dr. Yong ng requisition for x-ray and hindi naman siya tumawag. So, I'm assuming normal. Walang something dito sa shoulders ko. Pero pag pa-appointment ulit kami, kapag nagpunta kami sa scheduled appointment namin kay Dr. Yong, magsabi na ulit ako. Parang gusto ko ipatingin ulit tong aking shoulder. Kaya, ayan. Tingnan natin. Gamitin naman natin ang ating insurance, guys. Pares kami ni Harold may insurance. Alam ko, tag 500 kami per year. Parang ganun, dun sa aming RMT, Registered Massage Therapy. Eh, siya naman di niya ginagamit, guys. So, ayun, ginagamit ko din yung sa kanya kasi 50%, 50%. So, wala naman akong binabayaran. Though, inaabonohan ko muna or binabayaran ko na muna ng out of pocket and then i-reimburse lang namin sa Canada Life and sa Manulife yung massage ko na 1 hour. Parang gusto ko pang gawin 2 hours or 1.5 hours. Depende. Sige, itanungin ko parang medyo kulang yata yung 1 hour, guys. So, ayan, ka-direct message ko naman si Kuya Kerwin, yung may-ari nung massage clinic sa Aberdeen. So, ilagay ko na lang ulit yung kanyang clinic. Insert natin yan, guys. Sa mga taga Vancouver at taga Richmond, kung gusto nyong itry yung massage clinic ni Kuya Kerwin Flores, ayan. I highly recommend. Ayan. Ano pa ba? Update na lang siguro bukas, guys. Okay, pahinga na muna kami. Parang gusto ko manood ng Netflix kasi meron ako naumpisahan na series, yung Missing You. So, ayan, itutuloy ko mamaya kapag medyo, si Hailey, kalmado siya. Hindi siya masyadong nagkukulit. Ayan, sige. A few moments later. Hello, guys. Pinapakain natin si Hailey ng grapes, green grapes. May sasabihin pala ako kaya napa-open ako ng cam. Nag-grocery na pala si Harold kaninang umaga. Siya lang mag-isa kasi nasa work ako eh. And syempre, hindi naman siya nakapag-vlog. May music dun sa TNT kaya ito, nakita ko yung resibo. Ang unang grocery ng taon. Ayan. Ayan, guys. Nasa budget naman. Hulaan. Hailey, hulaan. Anong pinagbibili ni Daddy? 140 and 53. Sa TNT to, guys. Ayan. Grapes. Yummy. Favorite ni Hailey, grapes. Kain ng kain. Tapos, ulam namin ngayon nilaga. Yung merong corn. Kumain na din ako, guys. And then, nag-edit ako ng i-upload ko. Yung karugtong to nung December 15, yung nagbenta kami ng kalakal sa depot. Yan. Sayang, diba? Kasi binayaran mo na rin yung deposit na yun. Parang i-refund mo lang yung pera. So, ayan. Marami na rin nabili si Harold dito sa 140, First time niya mag-grocery mag-isa. Dami rin niya nabili, sweet corn, white eggs, meron tomatoes, grapes. Ay, masarap yung grapes na nabili namin. Sweet and crisp. Bok choy, broccoli. Ito, parang tagal walang Blue Jay orange dun sa TNT. So, nakabili na si Harold. $3 din, no? 4.39 per kilo. Cantaloupes, banana, red onion, ginger, chayote. And then, kumuha siya ng golden pompano. And then, pork belly. And then, beef heel muscle. Beef bone. Pork shoulder. Tapos yung bread. Bumili lang siya hindi siya bumili ng milk bread. Wala yata. Yung Wonder Classic. Kinuha niya. Bay leaves. Black pepper. Mang Tomas. Saka Knorr beef cubes. Chicken broth. Knorr liquid seasoning. Vinegar. Ayan na, guys. 140 na agad. Grabe. Uy!
Kailan kaya magiging 100 per week ang grocery namin? Si Hailey naglalaro dito sa likod ko. Wa. Ay, one more. Gusto niyang hawakan eh. Update na lang ulit, guys. Yun, labas namin, no? Ang dilim. Foggy pa rin, no? Hindi mo makita. Kakatakot naman yung labas. Ayan, guys. Tapusin ko muna yung pag-i-edit para may upload ako ngayong gabi. Okay. A few moments later. Kendeng si Hailey. Wow, kendeng. Let's go. Hello guys! Happy Wednesday. Ayan, January 8. Yan, mag-vlog tayo today. 4 p.m. ako nakauwi. It's just time check, 5:25 p.m. And then dumaan ako sa Shoppers. Nagtingin ako kung meron silang mga clear out sale or mga sale pa ng chocolates. So, meron sila nung isang parang basket, hindi basket yun eh, parang malaking nalagyanan na lahat doon naka-clear out sale. Then, meron pang iba, yung mga pang-Christmas gifts, kin-layer out na nila. So, bumili ako ng ilan guys, pakita ko sa inyo. Ito, 150 lang, itong spaghetti noodles. So, kumuha na ako ng dalawa. Diba, 150. Pwede na yan. Pang-stock namin dito kapag magka-carbonara or spaghetti. And then, inintay ko talagang mag-sale yung mga toothbrush, guys. 99 cents. Diba? 99 cents ang isa. Ayan o, Colgate. Yung mga soft bristle lang yung binili ko, guys. Mga pang-stock lang din namin dito. Ayan o, iba-ibang kulay. Diba? Nakaka-happy lang pag sale mo nabili yung mga bagay-bagay eh. O, 99 cents. Oh, you want pink? Here's for you. There's one. And then, bumili ako ng tissue paper. Yung sa mga pangregalo, guys. Ayan, naka-sale din to. Kasi minsan naghahanap ako pag may mga birthday parties kami pupuntahan doon sa mga paper bag. Di ba naglalagay rin kami dito ng mga ganyan. Tissue paper para sa Pilipinas din. So, ayan, naka-sale na rin yan. Parang, asa na yun? Tingnan natin. Oh, $1.49. $1.49. And then, nakita ko rin tong holiday gift tags. 44 pieces na siya, guys. Naka-sale din. Bumili na ako pang next year. Or, pang December na Christmas. Pang Pasko ulit. Itong 2025, di ba? Nag-stock na ako. $1.99 naman yun. Yan. Binayaran ko lang $13.01. So, ilang peraso na yung nabili ko. Di ba? Ang sarap mamili kapag sale. Pumunta lang ako doon at nag-check. Napabili na rin ako. Kaya, ayan yung aabangan nyo guys kapag after Christmas din, nagki-clear out sila ng mga gifts na parang mga naka-bundle-bundle. Marami pa doon, mga pangbata, yung mga holiday set nila, mga mugs. Ayun, naka-sale din. Pero para sa akin, mahal pa yung mga mugs. Tinignan ko, tagpa $5 pa eh. So, hindi naman ako kumuha. Dahil madami naman kami dito. Not unless may re-regaluhan ka pa, di ba? And then, ang mga bago nilang nakalabas doon is yung mga pang-Valentine's na naregalo. Yung mga, na chocolates na pang-Valentine's like Ferrero. And then, sa kabila nun, nandun na rin yung mga Easter egg chocolates. Makikita ni Hailey sarili niya sa YouTube. Ayan. So, magkatabi yun. Valentine's, parang chocolates. And then, yung pang Easter egg hunt na chocolates na yung naka-display nila doon. O, diba? Ready na talagang shoppers. Ayun lang, guys. And, i-update ko din pala. Ano ba yung update natin? Asa na ba? Ay, asa yung papel, ma? Ayun. And, update, guys. After 9 months yata. So, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. Magna 9 months na, guys, ha. After 9 months, naka-receive ako ng email from IRCC sa application ni Mama ng extension ng kanyang tourist visa. And nung binasa ko siya, ang sabi, ang application ni Mama ay still in process pala. So, parang nawala yung kaba ko dun. Sinabi ko agad kay Mama yon nung lunch break kasi sakto magka-video call kami ni Mama kasi nga tinitignan ko si Hailey. Kinakamusta ko. Then, doon ako nag-browse nung email. Nag-email sila ng 7 a.m. Tapos, ayun. Ipin-print out ko nga actually yung email.
Para at least may copy kami. Just in case, as papalagay ko na lang sa bag ni Mama tong printout na to. Para kung hanapan kami ng proof, di ba, na nag-apply kami ng extension, yung mapakita man lang kami. At least, di ba, nag-reply sila doon sa parang wineb form ko na ano ng update sa application, ganyan, kasi ilang months nang nakalipas. Kaya ayan. Ang gagawin ko na lang kasi is, tatry ko pa rin i-link yung application ni Mama doon sa new GCKey account niya. Ayan. So, hopefully, mailink ko na. Kasi gumawa ko ng panibagong GCKey account dahil hindi na namin ma-recover yung previous na GCKey account ni Mama dahil nga nagpalit ako ng phone. So, ayun yung hindi ko rin naasikaso that time. So, ayan. Sa email ko naman kasi nare-receive talaga lahat ng updates nung kay Mama. Hopefully, ma-approve si Mama. Hintay-hintay pa tayo, guys. At least, medyo kampante naman na ako na gumugulong naman din yung papers ni Mama dito sa extension niya. Kaya, ayan lang. Naku, minat-ngat na ni Hailey itong toothbrush o kakasalita ako dito. Ikaw talaga. Ayun lang naman guys ang aming update. Nanonood kami ng vlog ni Kuya Mark. Yung upload niya na nagda-drive si Lian. So, ayan guys. Siguro makakapag-edit ako ngayon. May upload ako mamayang gabi. Kasi kahapon nagpahinga ako, wala akong inedit. So, ayan. Try natin kung makapag-update ako tomorrow kung may mga ganap, Thursday. And then Friday, off ko naman, may driving lesson ulit ako. Ayan. Shout out? Sino siya shout out natin? Hailey, sino gusto mo i-shout out? Oh, shout out ulit ni Mama, yung kanyang mga co-work sa Pioneer Texturizing Corporation! Hello! Say hello to Tita Minda, say hello to Tita Rohel and Tita Rachel. They're watching. And sa aming friends na si Tin and Temu, they're watching too. Ayun. Sino pa? Ninang? Tita Beth? Rebecca. Yung Ninang Rebecca. Ni Mama. Ninang niya daw sa kasal. Hello! Thank you for watching! Say hi! Hi! Wait, Billy! Say hi to the guys! Busy siya, may hawak. Jesus! Madilim na naman, guys. Pero wala na kaming fog. So, ayan. Okay naman din ang weather. Sa umaga talaga kailangan na mag-bundle up. Pero ang forecast is papalapit, sabi nila bababa pa daw yung temperature dito sa Vancouver, which means magna-negative 1 na naman kami, negative 2, negative 3. Yung isang araw nga guys, nag-feels like minus 1 na sa sa Suri. Diba? Minus 1 pero ibang province, minus 20, minus 35, feels like minus 40. Parang kami is nagreklamo na kami sa minus 1, diba? Kaya ayan. Okay, update na lang ulit bukas guys.